Sa kabilang banda, sa isang mataas na gusali na tinatawag na Birched Assembly of Elders, maririnig natin ang usapan na nagsasabi na sa simula pa lang, ang Magecraft ay nilikha gamit ang mystic arts upang wasakin ang mga demonyo. At dahil ang mga ito ay nagsimula ng magsilabas, dito ay kailangan na rin nilang kumilos. Dito ay inuutos ng tila isang pinuno ng grupo na magpadala daw ng liham para sa 12 sorcerers. Sa mansyon ng mga Yuklin, maririnig natin si Dekelaye na sinasabing natapos na niyang isalansan ang mga bagay na binili niya sa subastahan. Sinasabi din niya dito na ginamit lang niya dito ang reference ring para makatulong sa pag-recover ng mana at ang ancient rune necklace na maaring malagyan ng mana. At ang iba daw ay itinago na sa vault alinsunod sa payo ni Ganesha sa kanya, at dahil dyan ay hindi na siya mag-aalala pa sa mga magnanakaw. Ngunit mayroon pa ring natitirang problema. Dito ay ipinakita ang Snowflare Stone. At sinabi niyang ang pinaka-importanting bagay na hindi nagawa ang kanyang inaasahan. Iniisip dito ni Dekelaye na bagaman totoo na hindi niya inaasahan na magagamit niya agad ang Snowflare Stone ay hindi niya rin akalaing hindi man lang ito gagalaw kahit gaano pa ang kanyang gamit ng telekinesis. Ito ay sobrang mahal sa laro kaya't hanggang tingin na lamang ang kanyang nagagawa, ibig sabihin ay wala talaga siyang alam kung paano ito gamitin. Kahit napilitin niya itong tunawin ay hindi pa rin siya sigurado kung magagamitan na ito ng telekinesis. Hanggang sa tila biglang may naalala dito si Dekelayan. Mayroon siyang nabasa noong napadpad siya sa library kamakailan. Ang isang tanyag na espada ay dapat mapasunod. At ang prosesong iyan ay tinatawag na pakikipag-ugnayan. At dito ay iniisip niya na kung ang maaring ibig sabihin ba nito ay ang pagbubuo ng koneksyon at pag-unawa sa mismong diwa ng espada. Ito at inihanda niya ang kanyang kamay at sinabing, ganito nga siguro. Makikita natin dito si Dekelaye na hinawakan ang Snowflare Stone at nagsimula ng maglabas ng mana. Napakalakas na mana ang tila ba nilabas niya papunta dito at nang bigla, may lumabas sa kanyang system window. Sinasabi dito ang comprehension 0.01%. At nagdagdag ng 300 na mana. Makikita naman natin na dito ay nabawasan siya ng 2,000 na mana, kaya't nasabi niya dito na kailangan niyang gumamit ng 2,000 na mana para magkaroon ng karagdagang 0.01% na comprehension. At sa kanyang pagtataya ay aabutin siya ng halos 1 taon sa pagkakataong ito. Dito ay napaisip na si Dekelaye na kung ito na daw ba ang maaring pinakamagandang gawin dito ngayon. Matapos ang pag-aayos ni Dekelaye ay sinasabi niya dito na oras na siguro para siya ay umalis na. Sabay ang tingin sa kalendaryo at sinabing mayroon pa daw siyang hapunan mamaya na inihanda ni Zayt para sa kanila. At mayroon pang isang araw na nakamarka sa kalendaryo na nilagay ng tunay na Dekelayan bago pa man siya makapasok sa katawan nito. At ito ay mangyayari sa loob ng 3 araw. Ang death anniversary. Sa susunod na eksena, makikita natin ang isang magarbong restaurant at ito ay tinatawag na Restaurant Von Meschel. Makikita naman natin dito na nagkasabay na papasok sa loob sila Dekelayan at Zayt, at nagpapasalamat naman si Zayt kay Dekelayan dahil sa kanyang pagpunta. Dagdag pa ni Zayt na mas nauna daw umalis sa kanya si Julie kaya malamang daw ay naghihintay na ito sa loob. Sa pagbungad ng pinto ay agad naman pinuri ni Zayt si Julie at sinabing napakaganda niya sa kasuotan na iyan. Makikita naman natin dito si Julie na nakaupo sa isang magarbong upuan at suot ang isang napakagandang kadamaitan. Tila naman natulala dito si Dekelayan dahil sa taglay na kagandahan ni Julie. Iniisip niya dito na alam naman niyang hindi siya laging nakasuot ng baluti pandigma, ngunit hindi daw niya inaasahan na napakaganda daw niya kapag iba na ang kanyang kasuotan. At hindi na siya nagtaka kung bakit maging ang tunay na Dekelayan ay talagang nahulog sa kanya. Maririnig naman natin si Zayt na nagsimula ng magsalita at sinasabing wala daw nakakaalam kung paano niya ito pinaghandaan, ngunit bigla siyang natigilan ng ito ay biglang may mapansin. Muli ay nagsalita si Zayt at sinabi na pumunta rin pala ito. Hindi naman nakapagsalita si Dekelayan nang mapansin kung sino ang tinutukoy ni Zayt at naisip na lang na masyado siyang nabighani sa kasuotan ni Julie kaya't hindi niya napansin na may kasama pala ito. Iniisip din niya na hindi niya inaasahan na makikita niya dito si Josephine. Bagamat nagkukunwari lamang siyang kapatid na sumama sa kasunduan sa kasal ng kanyang kapatid, si Josephine ay hindi basta kapatid ni Julie. Isa siyang kilalang karakter sa laro na higit dapat pag-ingatan ni Dekelayan kaysa kanino man. Gagawin niya ang lahat ng paraan para makuha ang gusto niya, sa madaling salita ay wala siyang konsensya na tao. Siya ang bumuo ng grupo na Shadow. Ito ay isang undercover intelligence network na nagtatrabaho ng patago. Itinuturing din siyang isa sa pinakamalakas, taglay ang lakas na maihahalin tulad sa kay Zayt. At ang tangi niyang pinakakaingatan ay si Julie. Kaya't kung sakaling may gumawa ng mali kay Julie ay tiyak na ikagagalit ni Josephine.
Nagtataka naman si Decalayan na kung bakit hindi niligpit ni Josephine ang original na Decalayan. Ngunit ngayon ay ramdam na niya ito, mula pa nung pumasok siya sa kwartong ito ay makikita ang pulang aura na ang ibig sabihin ay ang matinding kagustuhan ng pagpaslang. At ito ay kanyang nakita dahil sa kanyang kakayahan na villain's fate. Dahil sa nakita ito ng kanyang kakayahan, ang intensyon ng pagpatay ni Josephine ay talagang napakadelikado. Iniisip naman ni Decalayan na dapat ang mangyari ay mapakitan niya na seryoso siya kay Julie para malagpasan niya ang ganitong klaseng panganib. Nagsalita na dito si Zayt at sinabi na simulan na daw nila ang pag-uusap bago pa man dumating ang kanilang hapunan. Tinanong nito si Decalayan na kung kailan daw niya gustong ganapin ang kanilang kasal. Dahil magtatatlong taon na din daw mula nung huling pag-usapan sa engagement. Sumigaw naman dito si Julie na kuya, ngunit agad ito pinatigil ni Zayt at sinabing, nag-uusap ang mga matatanda. At dahil dito ay hindi na nagawang magsalita pa ni Julie. Dito ay sumagot na si Decalayan, at sinabi na siya daw ay. Ngunit muling nagsalita dito si Zayt at sinabihan si Decalayan na sige daw at sabihin daw niya kung ano ang kanyang nararamdaman. Bago pa man magpatuloy si Decalayan ay patagang sulyap nito kay Josephine na tila ba hindi pa rin nagbabago ang aura na tila ba ay gustong-gusto na siya nitong patayin kanina pa. Nagsalita na muli si Decalayan at sinabi niyang gusto daw niyang ipaubaya kay Julie ang kanilang pagsasama. Dugtong pa ni Decalayan na kung ayaw na daw niya ay handa na daw siya para mapasawalang bisa ang kanilang engagement. Laking inis naman ang naramdaman ni Julie nang marinig ang pahayag na ito ni Decalayan. Sumagot si Zayt dito at sinabing na kung paano daw niya nasasabi ang paghihiwalay ng ganon-ganon na lamang. Dahil ba sa nagkakalabuan na daw ba silang dalawa netong nakaraan? At kung totoo man, ang dapat niya daw gawin dito ay ayusin ang kanilang pagsasama. Ang paghihiwalay ay hindi madaling usapin. At dagdag din ni Zayt na hindi daw mapapayagan ng mga nakakatanda ang mga ganitong bagay. Dito ay hindi na nakapagtimpi pa si Julie at muling sumigaw. At sinabi na kuya, dagdag din ni Julie na kung maari daw ba silang mag-usap na sila lang. Napatingin dito si Zayt at napaisip at sabay ang sabi nito na, maari daw. Kasunod naman ay ang pag-aya niya kay Josephine na lumabas daw muna sila panandalian. Pumayag naman dito si Josephine at bago pa tuluyang lumabas ay makikita nating kumapaway si Josephine sa kanila at sinabi na sana daw ay makapag-usap silang dalawa ng maayos. Dito ay nagsimula ng magtanong si Julie at sinabi na kung ano na naman daw ang kanyang binabalak ngayon. At pagalit na dagdag ni Julie na kung ano naman daw ang kanyang gustong gawin. Sa likod naman ng pinto ay makikita natin si Zayt at Josephine na mataimtim na nakikinig sa dalawa at tila ba handa na sa kung ano man ang maging resulta sa kanilang pag-uusap.